Parang awahan niyo na. Ayaw kong namatay. Please, tulungan niyo na ako. Alam mo, sa trabaho kong ito, sanay na ako sa mga kaso na mahirap ipaliwanag. Pero may mga kaso na hindi lang basta mahirap. Bumabaon sila sa'yo. Kinakain yung sistema mo at binabagabag ka gabi-gabi. Ang kaso ni Nida Blanca, isa doon. Hindi lang dahil sikat siya. Hindi dahil sa brutal na paraan ng pagkamatay niya. Kundi dahil habang mas lumalalim ka sa investigasyon, mas nauubusan ka ng mga sagot. At ang taning natitira ay isang tanong na nakakabaliw. Sa isang krimen na may testigo, may umamin at may klarong suspek. Paanong hanggang ngayon wala pa ring hustisya? Nagsimula ang lahat sa isang tawag noong umaga ng November 7, 2001. Si Dorothy Jones, o mas kilala ng buong Pilipinas bilang si Nida Blanca, ang reyna ng pelikula, ang minamahal na Marsha ng bansa, ay natagpuang patay. Hindi sa isang magarang mansyon, hindi sa isang payapang lugar. Natagpuan siya sa likod ng sarili niyang kotse sa ika-6 na palapag ng isang parking building sa Green Hills. Nakahandusay, duguan, at may 13 saksak. Ang balita ay parang isang pagsabog. Nakakagulat, nakakabingi. Paano nangyari ito sa kanya? Sino ang may galit sa isang taong ang taning ginawa ay magpasaya? Unang pumasok sa isip ng lahat, ang kanyang asawa, si Rod Strunk, isang American actor. Normal na proseso, laging unang tinitignan ng pamilya. Kasabay nito, lumutang ang isang pangalan, si Philip Medel, na tila isang multo mula sa kung saan. Siya raw ang pumatay. Umamin siya. Sa puntong iyon, inakala ng marami na mabilis lang itong matatapos. May umamin na, may itinuturong utak ng krimen. Simple, di ba? Pero sa mundong ito, walang simple. Bawat piraso ng ebidensya, bawat testimonya ay parang isang hibla ng sinulid na imbes na bumuo ng isang malinaw na larawan, ay lalo lang gumugulo sa isang buhol na imposibleng kalagin. Dito na nagsimulang maging isang bangungot ang investigasyon. Si Philip Medel, ang isang ordinaryong tao na biglang nasa sentro ng pinakamalaking showbiz crime story, ay nagbigay ng isang detalyadong salaysay. Inupahan daw siya ni Rod Strunk para patayin si Nida. Ang motibo? Pera. Malaki ang yaman ni Nida at ayon sa mga usap-usap ay aalisin na siya sa huling habilin. Kumpleto ang kwento ni Medel. May mga detalye na tila siya lang ang makakaalam. Para sa mga prosecutors, ito na yun, case closed. Pero ilang araw lang ang lumipas, biglang bumaliktad si Medel. Binawi niya lahat ng sinabi niya. Ang kanyang confession, gawa-gawa lang daw, resulta ng matinding torture mula sa mga pulis. Pinilit lang daw siyang umamin. At doon, gumuho ang lahat. Alin ang totoo? Ang una niyang salaysay na puno ng detalye o ang pagbawi niya na may kasamang aligasyon ng karahasan? Walang medical evidence na magpapatunay ng torture, pero ang duda ay natanim na. Samantala si Rod Strunk kinanindigan na inosente siya. Kalmado, halos walang emosyon. Para sa iba, ito ang senyales ng isang taong walang kasalanan. Para sa iba naman, ito ang maskara ng isang taong kayang magpanggap. Ang teorya ng pera ay lumabnaw. Sinasabi na kahit anong mangyari, may makukuha pa rin siyang mana. So, ano ang tunay na motibo? Selos? May tinatagong sikreto? O baka naman, talagang wala siyang kinalaman at si Medel ay ginamit lang ng kung sino para iligaw ang investigasyon? Ang bawat anggulo ay may sariling tanong. Bakit sa parking lot? Bakit walang nakarinig na security guard? Paano ang isang brutal na atake ay nangyari sa isang pampublikong lugar nang walang nakapansin? Ang kaso ay hindi na lang tungkol sa paghahanap ng pumatay. Naging isang malaking palaisipan nito kung sino ang nagsasabi ng totoo sa isang silid na puno ng mga sinungaling. Ang pinakamatinding dagok sa kaso ay hindi isang bagong ebidensya o testimonya. Ito ay isang desisyon.
Habang ang lahat ay naguguluhan sa pabago-bagong kwento ni Medel, tahimik na umalis ng bansa si Rhodes Trunk. Umuwi siya sa Amerika. Bakit ka tatakas kung inosente ka? Nagsumikap ang gobyerno ng Pilipinas na i-extradite siya, na pabalikin para harapin ang mga akusasyon. Pero taunang lumipas, nabigo sila. Hindi daw raw sapat ang ebidensya laban sa kanya, ayon sa Korte ng Amerika. Ang kaso ay napunta sa isang legal limbo, isang standoff sa pagitan ng dalawang bansa habang ang hustisya para kay Nida ay palayo ng palayo. At ang July 11, 2007, tuluyan ng isinara ni Strunk ang lahat ng pinto. Natagpuan siyang patay sa isang hotel sa California. Nagpakamatay. Tumalon mula sa isang balcony. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng isang malaking blanko. Ito ba ang huling akto ng isang taong hindi na makakayanan ng bigat ng kanyang kasalanan? O ito ba ang desperadong pagtakas ng isang taong nasira ang buhay dahil sa isang akusasyon na hindi niya mapatunayan na kasinungalingan? Ang isang taong lamang na maaring magbigay ng mga sagot ay piniling dalhin ito sa kanyang hukay. Ang breakthrough sa kaso ay hindi ang pagkatuklas ng katotohanan, kundi ang permanenteng pagkawala nito. Ang kwento ni Nida Blanca ay higit pa sa isang celebrity murder case. Naging salamin nito ng ating lipunan. Ipinakita nito kung gaano kadali para sa atin na humusga base sa ingay ng media. Ipinakita nito ang mga bitak at butas sa ating sistema ng hustisya, kung paano ang isang kaso ay maaring mabubuli at manipulahin, at kung gaano kabagal ang pag-usad ng batas, lalo na kapag sangkot ang politika at international relations. Ang pagkamatay ng isang idolo ay nag-iwan ng peklat sa tiwala ng publiko. Kung ang isang Nida Blanca ay hindi makakuha ng hustisya, paano pa ang isang ordinaryong mamamayan? Ang kanyang kaso ay naging paalala sa mga misteryong hindi pa nareresolba at sa mga biktimang naghihinday pa rin ng katarungan. Ngayon, mahigit 2 dekada na ang lumipas. Si Philip Medel, ang taong umamin at bumawi, ay patay na rin sa kulungan noong 2010. Si Rhodes Trunk, ang pangunahing suspek, ay matagal nang wala. Ang mga ebidensya ay malamig na. Ang mga alaala ay kumukupas. Pero ang 13 saksak sa katawan ni Nida Blanca ay isang katotohanang hindi mabubura. Isang brutal na tuldok sa isang buhay na puno ng liwanag. Ang tanong ay hindi na siguro kung sino ang pumatay sa kanya, kundi kung paano tayo mabubuhay sa isang mundong may mga kasalanan na hindi na pagbabayaran. Ang kwentong ito ay isang paalala sa mga misteryong hindi pa nareresolba at sa mga biktimang naghihintay pa rin ng katarungan.